Kaya wala kang masisisi kundi sarili mo. Gumawa ka ng hell sa sarili mong gawa. Ikaw yung gagawa ng sarili mong hell sa sarili mong kasalanan. Tapos, sige, bibigyan kita ng isang napakalupit o napakatinding point of view. I don't know where to start. I have so many questions. Shall we sit first? Oh, yes. Of course. Sinabi sa Biblia na nung nakipag-isa ka kay Kristo o tinanggap mo siya, iisa na kayo. Iisa na tayong lahat, na lahat ng tumanggap kay Kristo, lahat ng tao. At sinabi din sa Biblia na kapag ka gumagawa ka ng kasalanan o kapag ka tumalikod ka sa ating Panginoong Jesucristo, ay parang pinapako muli siya sa krus. Sa halip kong loloobin ng Diyos, magpatuloy tayo sa malalalim na aralin upang hindi natin siya talikuran. Sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit. Tumanggap ng banal na espiritu. Nakatikim na ng kabutihan dulot ng salita ng Diyos. At nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Pagkatapos kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos. Dahil para na rin niyang ipinako muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ngayon kung iisipin mo ng madiin yun, kung nakipag-isa ka na sa Kanya, kung iisa tayong lahat, at kapag gumagawa ka ng kasalanan, pinapako mo siya sa krus. Parang pinapako mo pala yung sarili mo sa krus. Paano kung paulit-ulit mo palang hinahatulan yung sarili mo? O parang paulit-ulit mong inuulit sa sarili mo yung nangyari nung pagkamatay ni Kristo nung hinatulan siya sa bawat kasalanan na ginagawa mo. Hindi ba ninyo alam na noong binautismohan tayo kay Jesucristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Kaya noong binautismohan tayo, namatay tayo at hinilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayo muli, tulad ng muli niyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan. Sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. At kung namatay tayo kasama ni Kristo, naniniwala tayo mabubuhay din tayo kasama niya. Sapagkat alam natin si Kristo ay muling mabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao. At nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halik, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan, sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan, dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. At ipapakita lang sa iyo yun sa pahayag ng Diyos sa dulo sa Revelation. Pag wala ka nang magagawa, pagkahuli na yung lahat sa pagsisisi mo, ngayon gugugulin yung buhay mo dun sa eternal na pagsisisi. Pagsisisi mo sa lahat ng ginawa mo habang buhay, sa mga sarili mong gawa. Pero wala na, loop ka na. Paulit-ulit mo nang pinaparusahan yung sarili mo sa sarili mo mismong gawa. So let's assume that somebody does have a faith in Jesus, okay? But they drink beer and they smoke pot, or they're gay, or they lie every once in a while to their parents because they don't want the funds to stop. Right. Are they going to hell? Okay, good question. I'm very confused. Good question. No, you're raising a great question. If I say to you, I'd really like to be your friend 20 years from now, you know I'm probably jerking you around, right? If I say to you, I'd really like to be your friend, and then I steal your watch, you know I'm probably jerking you around. If I say I really want to be your friend, it's going to be shown in the way I treat you. Similarly, if I say, Jesus, I really trust him, but I'm going to do my own thing, I could care less what you say, then the evidence is I don't really believe in him, I don't really trust him, I'm just jerking him around. But as you and I develop a friendship, maybe I'm going to get ticked with you at some point and call you a dirty name. That's not a statement that I don't really want to be your friend. It's a statement that I got a problem with my temper, and I lost my temper with it. So I'll turn back to you and say, I'm really sorry. Would you please forgive me? Well, the same thing is true with a Christian. I've put my faith in Jesus, but I still sin. But the point is, I hate my sin, and I turn back to Jesus for forgiveness, and he forgives me. Now, the question is, am I a hypocrite or not? And you see, there are only two who know that, Jesus and me. And if you tell me, Cliff, I've put my faith in Christ and I'm trying to obey him, there are only two who really know that, you and Jesus. That's why on the day of judgment, I'm real grateful that we're going to be standing before an all-knowing God who's going to see through our little games, hold us accountable. Did we really trust in him and struggle to love him and obey him? Or are we just jerking people around and jerking God around playing games? Yung ganito yun, papaliwanag ko sa inyo ng madiin. Lahat tayong makasalanan. Yan yung unang-una. At tama yun. Lahat tayong makasalanan.
Ang makakapagtubos lang sa atin yung dugo ni Jesucristo, yung pagsunod sa Kanya. Ngayon, walang kahit anong gawa natin dito o yung mabubuting gawa, pagtulong sa mahihirap, pagpapakain ng mga aso, yung makakaligtas sa atin doon sa mga kasalanan natin na yun. Okay? Yan yung ibig sabihin nun. Ang makapagpaligtas lang ay si Jesucristo. Ngayon, kung totoong nananampalataya kay Jesucristo, gusto mo talagang maligtas niya, susundin mo yung utos niya. Which is yung utos niya, nandun sa Apokalipsis, yung mga wag mong gagawin, yung sexual immorality, yung ngayon, hindi rin ikaw yung gagawa nun kasi yung Holy Spirit niya yung tutulong sa yung gumawa nun kasi hindi natin kaya yun. Ganon, ayun, ganon kasimple. Plain and simple. Naalala mo, di ba sinabi ko, na yung consequences ng mga kasalanan mo, waiting game mo pa lang yun pag pinakita sa'yo yun. Dito pa lang yun sa lupa, habang waiting game ka pa lang dito. Iba pa yung, ito nga yung second death mo. Second is spiritual death. Wala ka ng pag-asa noon pag ganun. Okay? Naiintindihan mo na? Yung proseso ng buhay ng tao. Iba pa yung hell. O baka, ayun yung hell. Ayun yung apoy na binabanggit sa impyerno, ng dagat-dagatang apoy. Tandaan nyo, yung Biblia, hindi mo yan dapat palaging tignan ng literal. Yung apoy na yun, paglalarawan nyo ng judgment ng Diyos, ng hatol ng Diyos. Ngayon, sinasabi din sa Biblia na i-judge tayo sa pamamagitan kung ano yung mga ginawa nating kasalanan o yung mga gawa natin dito according doon. Kaya kung paulit-ulit kang gumagawa ng kasalanan, yung mga consequences nun o yung kung ano talagang totoong nangyari nun, kaya katulad ng sinasabi ko sa inyo na kunyari babae kayo, tapos nakikipag-sex kayo kung kani-kanino, pinapatay pala kayo nun ng paulit-ulit. At saka yung mga iba ko pang example na pwedeng mangyari kung gumagawa ka ng ganitong kasalanan pero hindi palang pinapakita sa'yo. Kasi sa dulo pa ipapakita sa'yo yun. At yun yung mga consequences o yun yung mga judgment na mga kasalanan na ginawa mo rito. Ipapakita sa'yo yun sa dulo pero loop ka na, wala ka nang magagawa. Kasi ikaw yung nagdesisyon na paulit-ulit gawin yun. At miski isang segundo dito sa buhay mo, hindi man lang pumasok sa isip mo na tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala kang masisisi kundi sarili mo. Gumawa ka ng hell sa sarili mong gawa. Ikaw yung gagawa ng sarili mong hell sa sarili mong kasalanan. Tapos magre-replay na lang ng magre-replay yun eternally. Eternally kang pinapatay, eternally kang nire-rape, eternally kang inaabuso, eternally. Lahat ng mga consequences ng ginawa mong kasalanan o kung ano ba talagang mga hatol nun. Ayun yung apoy. Hindi yung literal na apoy na masusunog ka lang na eternally. Hindi. Ganun mo tignan yung hell. Ganun, na parang nandito ka pa rin sa mundo na to. Pero sobrang weirdo na puro karumal-dumal na yung nangyayari tapos hindi ka namamatay. Nandito ka pa rin. Tapos paulit-ulit kang pinapatay pero hindi ka mamatay-matay. Tapos lahat yun, maaalala mo, nakaugnay sa ginawa mong kasalanan. Tapos paulit-ulit yun na magre-replay sa utak mo. Tapos magsisisi ka dahil sa mga ginawa mong kasalanan. Pero wala na, huli na yung lahat. Tulad tayo ng lupang pinagpapala ng Diyos na matapos tumanggap ng masaganang ulan ay tinutubuan ng mga halamang pakikinabangan ng magsasaka. Ngunit kung matitinik na mga halaman lang ang tumutubo roon, wala itong pakinabang. Nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos at sa bandang huli ay susunugin. Iyong paghatol sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na iyon. Alam natin makatarungan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matiyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mo magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot at makatarungang paghatol. Sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ng mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti na ang hangad ay makamtan ng karangalan. Papuri mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. Sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. So what is your conclusion? I believe you are not acting alone. No one can do these signs you do without having God in it.